Nagsisimula ang kwento sa pagkagising ni Noah isang araw sa katawan ng isang maharlika, na tila astig hanggang sa makita niya ang kanyang status screen. Ito ay parang uri ng report card na makapagpapahimatay sa isang magulang na Asyano. Ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng pamilya ng imperial na royalty, at tila sabik ang emperador na makita ang kanyang pinakabagong anak. Matapos masabihan na ang pinakamataas na pagkakahawig ni Noah sa mahika ay sa tubig, casual na nagpa siya ang emperador na ibigay sa kanya ang kanyang lupaing Shelby Almeria, at ito ay isang lupain kung saan maraming miyembro ng Water Clan ang naninirahan, bilang unang regalo sa kaarawan. At sa sandaling sabihin niya yon, may kakaibang lumitaw sa tabi ng kaawa-awang i-rank water magic ni Noah. Ilang sandali pagkatapos, hiniling ng emperador na makita ang kay Noah mga stats, at nagsimulang pagpawisan si Noah dahil sa mga numerong tulad ng sa kanya. Inaasahan niyang basta na lang siya isasantabi at ituturing na walang halaga. Ngunit sa kung anong dahilan, nang lumabas ang screen, ang kanyang stat sa tubig ay bumulusok pataas mula sa isang hamak na tungo sa isang nagniningning na double S rank. Ang lahat ng iba pa ay nanatiling nasa pinakamababang ranggo na F, ngunit wala nang nag-abala. Isang literal na sanggol ang kakagawa lang ng record para sa pinakamataas na affinity sa tubig na kanilang nakita kailanman. Kaya yun pa lang ay sapat na upang magustuhan siya ng husto ng emperador. Lumabas na ang dahilan kung bakit bumulusok pataas ang mahika sa tubig ni Noah ay dahil sa lupain na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama. Bagaman kakatwa, sa kanyang pribadong screen ng stats, ito ay lumabas pa rin bilang E+S tungkol naman sa kanyang iba pang pinabuting istatistika. Ang mga iyon ay tila nagmula sa kanyang mga katulong, at wala pa rin siyang ideya kung bakit. Ngunit kung mas marami siyang tagapaglingkod, mas lumalakas siya. At tungkol naman sa kanyang level, nakatigil pa rin ito sa isa. Ngunit wala itong limitasyon, kaya't oras na lang ang magsasabi bago niya masira ang sistema. Sa ngayon gayunpaman, nananatili siyang mahina ngunit may potensyal. Habang nag-aalmusal, pumasok ang isa sa kanyang mga katulong, si Evelyn, at ipinaalam sa kanya na narito ang kanyang mga kapatid. Hindi lang basta-bastang kapatid, kundi ang una at ikaapat na prinsipe. Ngayon, sa teorya, ang pagbisita ng mga kapatid ay tila kaaya-aya, ngunit pagkatapos ng 6 na taon sa mundong ito, nalaman na ni Noah na ang dalawang ito ay mga bastos na nasa antas ng royalty, kaya alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ginawa niya, patungo sa lounge at sinalubong sila ng may karaniwang pormalidad. Pagkatapos, biglang inanunsyo ng unang prinsipe, si Albert, na may dala siyang regalo para kay Noah. Dinala ito ng kanyang lingkod, at nang masilayan ni Noah ang espada, nanlamig ang kanyang dugo. Isinumpa ang bagay na iyon, at literal niyang nakita ang mga naghihirap na kaluluwa na umiikot sa paligid nito. At syempre, batid ni Albert na pinagmumultuhan ang bagay na ito, ngunit nagkunwari siyang isa lang itong magandang kilos. At hindi naman maaaring tanggihan ni Noah ang regalo mula sa Dan Crown Prince, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ito, lubos na batid na babalik ito upang saktan siya ng husto. Hinawakan niya ang puluhan at dahan-dahan itong itinaas, habang si Albert ay casual na. Nagpapaliwanag na ito ay isang mahiwagang espada na may katangian ng tubig, at mahigit 120 kabalyero na ang nasawi sa pagsubok na gamitin ito. Ang maliit na katotohanan yun ay nagpadaloy ng lamig sa gulugad ni Noah, at agad niyang kinaligan ang hawak. Ngunit sumabat ang ikaapat na prinsipe, si Henry, na tinitiyak sa kanya na walang dapat ipag-alala. Ayon sa kanya, lahat ng hindi karapat-dapat sa talam ay agad na namatay sa sandaling mahawakan nila ito, kaya kung mamamatay si Noah, nangyari na sana. Ang tanging dahilan kung bakit siya immune ay marahil dahil sa kanyang double S rank na pagkakaugnay sa tubig. At oo, medyo nakakapagpagan yun ng loob, alam na hindi siya mamamatay. Ngunit galit pa rin si Noah dahil ginamit lang siya ni Albert bilang isang lab rat para lang subukan ng isang teorya. Hindi niya ito masabi ng malakas, kaya nanatili siyang kalmado at hinintay umalis si Albert para makapagpahinga na rin siya sa wakas. Nang araw ding yun, habang naglalakad sa pasilyo kasama ang kanyang katulong na si Zoe, napansin ni Noah na may kakaiba. Wala na ang karaniwan niyang kalmadong ekspresyon, at mukha siyang malungkot. Tinanong niya kung ano ang problema. Ngunit binaliwala ito ni Zoe, sinabing ayos lang siya at ayaw siyang gambling sa kanyang mga problema. Ngunit hindi naniwala si Noah, at mahigpit siyang inutusan na magsalita, at sa wakas ay sumunod siya.
Sinabi ni Zoe sa kanya na kailangan niya ng panahon para asikasuhin ang isang emergency sa pamilya. Nang tanungin niya kung anong uri, ipinaliwanag niya na tinamaan ng baha ang kanyang bayan, at tuluyang nawasak ang bukirin ng kanyang ina. Kaya ngayon, wala nang paraan ang kanyang ina upang suportahan ang sarili. Si Zoe ay naghahanap ng mga paraan upang mabilis na kumita ng pera, at sinabihan siyang ang tanging tunay na opsyon niya ay ang magtrabaho sa distrito ng Ilaw Pula. Iyon ang plano niyang gawin sa kanyang mga araw na walang pasok, ngunit agad na pinutol ni Noah ang ideyang iyon, dahil hindi niya papayagan mangyari iyon. Sinabi niya kay Zoe na bibigyan na lang niya ng trabaho ang ina nito, at nagkataong matagal na siyang naghahanap ng magtatrabaho bilang tagasara ng pintuan sa likod, at dahil pinapanagutan siya ni Zoe, kikita siya ng 10 rin sa isang buwan. Kumurap si Zoe dahil sa hindi makapaniwala at nagtanong kung seryoso ba ito, dahil ang 10 rin ay mas mataas ng malaki sa karaniwang sahod, at hindi pa niya narinig ang trabahong yun kailanman. Iyon ay dahil gawa-gawa lang yun ni Noah sa oras na yun, at wala itong pakialam dahil pera niya yun, at gagamitin niya ito kung paano niya gusto. Pinagbibigyan niya, sinasabi rin niya sa kanya na mayroon siyang bakanteng bahay sa labas ng bayan kaya makakapanatili sila roon ng walang upa. Si Zoe ay tapat sa kanya mula pa noong simula, kaya hindi niya hahayaan na mapasubo siya sa ganoong buhay dahil lang sa isang walang kwentang baha. Pero tungkol sa sakunang yon, may isa pa siyang kailangang asikasuhin. Tinawagan niya ang kanyang mayordomo na si Dylan, at nagbigay ng direktang utos. Simulan mo nang bilhin ang lahat ng lupain na nasira ng baha hanggat maaari. Parehong natigilan sina Dylan at Zoe sa kanilang narinig, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Noah ang kanyang dahilan. Sa mga panahong ganito, laging gumagapang ang mga buwiter, mga manloloko na naghahanap ng pagkakataon na samantalahin ang mga taong desperado na nawalan ng lahat. Kaya gusto niyang masiguro ang lupa bago pa man makapanlamang ang mga mandurugas. Napipi si Dylan, lubos na namanghana ang isang 6 na taong gulang ay nakapag-isip ng ganoon kalayo. Napakatalino ni Noah para sa edad niya, at bagaman hindi alam ni Dylan, marami siyang natutunan sa nakaraan niyang buhay tungkol sa ganitong uri ng pagsasamantala. Siyempre, hindi niya naman yun masasabi, kaya nagpatuloy lang siya na parang walang nangyari. Lubos na sumasang-ayon si Dylan na tulungan siyang bilhin ang lupa, ngunit may isang malaking problema, at ito ay ang halaga, at tinatansya niya na aabot ang lahat sa humigit kumulang 700,000 rene. Halos mapasinghap si Zoe sa bilang, at naiintindihan yon ni Noah. Hindi lang yun basta-bastang maliit na halaga. Para sa konteksto, ang karaniwang adult sa kabisera ay kumikita ng humigit kumulang 120 rene sa isang taon, sapat upang suportahan ang pamilya, magkaroon ng sariling bahay, at kumain ng maayos. Ang ari-arian ni Noah ay tiyak na mas mayaman kaysa sa karaniwan, ngunit kahit na, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 rene na nasa kanya, kaya kulang pa rin siya ng 200,000. Dahil halos wala ng pagpipilian, nagpasya si Noah na ibenta ang lupang ibinigay sa kanya, ang teritoryo ng fifth na kaloob ng emperador sa kanya nang siya ay isilang. Agad na tinutulan ni Dylan ang ideyang yun dahil ang lupang yun ay direktang nagmula sa pamilya ng imperyo, kaya ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay hindi lamang hindi maganda ang tingin, ito ay isang krimen. Alam ni Noah ang panganib, at alam niya ang mga kahihinatnan, ngunit handa pa rin siyang magpatuloy. Tapos na siya rito, kung gusto siyang parusahan ng kanyang ama, sige na lang, haharapin niya yun mamaya. Kinabukasan, habang naghahanda sina Noah at ang kanyang mga tauhan na pumunta sa disaster zone, may hindi inaasahang bisitang dumating, ang ika-4 na prinsipe, si Henry. Hindi tulad ni Albert, na sakit sa ulo, si Henry ay talagang disente. Kapag nakasama mo siya ng ilang sandali, matutuklasan mong totoo ang malasakit niya. Dumating siya upang kamustahin si Noah at magbigay babala sa kanya tungkol sa sampang espadang yun. Mukhang ang lintik na yun ay may sariling kalooban, kaya kahit immune si Noah sa sumpa, ang talam ay hindi susunod maliban kung kinikilala nito si Noah bilang amo nito. Ang impormasyong yun ay tumimo kay Noah, at pinahahalagahan niya si Henry dahil hindi. Sa pagiging ganap na mangmang, at di nagtagal pagkatapos nito, umalis si Noah patungo sa nayon ng Duso. Pagdating niya, mas malala ito kaysa sa inaakala niya. Ang sabihing pinsala lang ito ng baha ay maliit na paglalarawan lamang. Ang lugar ay parang pinagbagsakan ng galit ni Poseidon at Kratos at nakalimutang linisin,
dahil ang buong seksyon ng nayon ay nasira ng matindi. At sa pagtingin-tingin pa lamang, alam na ni Noah na malamang nawala na ng karamihan sa mga tao ang lahat ng kanilang opisyal na dokumento sa kaguluhan. Kaya binalingan niya si Dylan at inutusan itong dumiretso sa lokal na opisina ng pamahalaan at kumuha ng maraming kopya ng record hanggat maaari upang mapadali ang pagbili ng lupa. Habang si Dylan ang bahala sa papeles, nagpasya si Noah na mag-ikot sa mga lansangan. Siya mismo upang makita ng personal kung paano ang kalagayan ng mga nakaligtas. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe, ipinapaalala sa kanya na ang gawaing panaktik ay hindi naman talaga trabaho ng isang prinsipe, ngunit hindi ito inalintana ni Noah at diretsahan siyang sinabihan na pupunta siya, gustuhin man niya o hindi. Maaari siyang sumama o maghintay na lang sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Dahil walang pagpipilian, sumunod si Zoe nang may pag-aatubili, at habang sinusuri nila ang nayon, ang sitwasyon ay napatunayang kasing grabe tulad ng inaakala. Nawala ang buong ani ng pananim, ganap na nawasak, na nangangahulugang walang pagkain, walang kita, at walang pag-asang makaraos sa taon ng walang tulong. Pagkatapos, isang kampana ang tumunog sa buong nayon at nagsimulang magtipon ang lahat ng mga mamamayan. Tanggalin ang lahat ng asterisk at panipi sa paligid ng dating liwasan ng bayan. Akala ni Zoe, oras na para sa pamamahagi ng pagkain, dahil karaniwang nagpapadala ang imperyo ng pondo ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad tulad nito. Natutuwa si Noah na makitang gumagana ang ilang bahagi ng sistema gaya ng nararapat, kaya lumapit siya upang makisama sa karamihan para sa isang pagkain, ngunit sa sandaling kumagit siya, naglaho ang lahat ng kabutihang loob na yon. Ang pagkain ay napakasama, kumbinsido siya na mas magiging masarap pa ang Indian street food kumpara sa kapalpakan na ito. Ang sabaw ay malabnaw, mapait, at magulo, at medyo sigurado siyang kalahating bulok ang mga gulay dito. Narinig ng isa sa mga taga-nayon ang pagrereklamo ni Noah at, hindi alam kung sino siya, inakala nitong siya ay sadyang isa pang biktima ng baha. Sinabi ng lalaki sa kanya na laging ganito kasama ang lasa ng pagkain, at kahit magreklamo sila, walang nagbabago. Wala raw pakialam ang mga kusinero sa kalinisan o kaligtasan ng pagkain. Basta ihahagis lang nila ang anumang mayroon sila sa isang palayok at tapos na ang trabaho para sa kanila. Noon din, isang malakas na anunsyo ang pumutol sa ingay ng usapan, at may inspeksyon na nagaganap. Tinanong ni Noah si Zoe kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag niya na narito ang lokal na opisyal ng gobyerno, si Panginoong Garrel, upang tingnan ang kalidad ng pagkain. Naglakad si Garrel patungo sa palayok ng misteryosong nilaga, tinignan lang ito, at sa tingin niya ay puro basura ito. Ngunit dahil hindi naman siya ang kakain nito, wala siyang pakialam, at casual niyang sinabihan ang kusinero na maghanda ng isang bagay na talagang makakain para sa kanya sa mansyon. Tumango ang kusinero, nakangiti at halatang kasali sa usapan. Ngunit hindi ito hahayaan ni Noah, kaya humakbang siya pasulong at kinausap si Garrel. Tinatanong kung ang dahilan kung bakit ang mga taga-baryo ay pinapakain ng pagkain parang basura ay dahil ibinubulsa niya ang pondo para sa pagkain. Si Garrel, na iniisip na si Noah ay isa lamang mahirap at walang kapangyarihan, ay hindi na nag-abala pang itanggi ito. Hayagan niyang inamin ang paglustay sa pondo at pinagtawanan lang ito, dahil sa isip niya, walang magagawa ang isang dukha na walang kapangyarihan. Ang pakikinig sa mayabang na walang hiyang ito na nagmamalaki sa pagnanakaw mula sa mga biktima ng baha ay nagpakulo sa dugo ni Noah. Ang matinding galit ay bumalat sa kanya kaya ang isinumpang espada sa isang karwahe ay nagsisimulang kumilos bilang tugon. Si Garrel sa wakas ay nawalan ng pasensya matapos marinig ang masyadong maraming salita mula sa kung sinong batang ito. Hinugot niya ang kanyang espada, buong layuning tuluyan ang pigilin si Noah. Ngunit bago pa man siya makaswing, ang espadang Leviathan ay humulagpos mula sa lalagyan nito at lumipad diretso sa tabi ni Noah. Dahil sa kanyang matibay na kalooban at matuwid na paninindigan sa hustisya, kinilala ng espada si Noah bilang karapat-dapat nitong tagapaghawak. At ngayong pinili na siya nito, hindi nag-atubili si Noah. Sa isang malinis na hataw, agad niyang nasawata si Garrel para sa mga krimen ng pagnanakaw ng pondo sa tulong at pagbabanta sa isang prinsipe ng hari. Hindi nagtagal, dumating sa pinangyarihan si Lord Rowan, ang nakatataas kay Garrel. Ilang gwardya ang nagmamadaling sumugod, at subukang kumbinsihin siyang dakpin si Noah dahil sa pagpatay kay Garrel.
Ngunit sa sandaling makita siya ni Rowan, kaagad niyang nakilala kung sino ang kaharap niya. Lumuhad siya ng walang pag-aalinlangan upang magpakita ng paggalang sa ika-13 prinsipe. Sinabi ni Noah sa kanya na kailangan nilang magkaroon ng seryosong usapan tungkol sa mga nangyari dito, bagaman malinaw ang mensahe. Nasa alanganin si Rowan dahil sa pagpapabeya kay Garrel na manggulo ng matagal. Tapos na ang parusa ni Garrel, ngunit ang iba pang mga kasabwat na tumulong sa kanya sa pagnanakaw ay naririto pa at inaasahan ni Noah na lilinisin ni Rowan ang lugar. At sa ngayon, nagbigay siya ng huling utos, siguraduhin na makakakuha ang mga tao ng sapat na pagkain. Nang bandang hapon ng araw na yon, matapos tapusin ni Noah ang pagbili ng sa buong nayon, nakarating kay Albert ang balita sa nangyari. Totoong nagulat siya na nagawa ni Noah na gamitin ang espada ng Leviathan nang walang balik. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumisi siya. Maaaring nakapasa ang kanyang nakababatang kapatid sa pagsubok na ito. Ngunit malinaw na marami pang plano si Albert na naghihintay para sa kanya kalaunan. Kasabay nito, ipinatawag si Noah para sa isang pulong kasama ang kanyang ama. Pumasok siya, handang mapag-alitan dahil sa pagbibenta ng lupain ng imperyo para lang bilhin ang isang binahang nayon. Ngunit sa kanyang pagtataka, sa halip ay pinasalamatan siya ng emperador. Kung hindi nakialam si Noah, ang pagdurusa sa nayong iyon ay magiging mas malala pa. Malinaw na sa kanya ngayon na hindi ordinaryong prinsipe si Noah, siya ay may kakayahan. Kaya't hinihiling niya na patuloy niyang gamitin ang lakas na yun para sa ikabubuti ng imperyo. At malugod na tinanggap ni Noah ang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nagtungo si Noah sa isang tahimik na maliit na kainan na nakatago sa Raid Street, umaasang masilayan ng isang mang-aawit sa kalye na nakagawa na ng kaunting reputasyon sa paligid ng bayan. Pagpasok, pumili siya ng bakanteng upuan at umupo nang hindi nakakakuha ng pansin, ang kanyang mga mata ay casual na nagmamasid sa lugar. Sa sandaling yun, isang babaeng may kulay cotton candy na rosas na buhok ang lumapit at nagsimulang kumanta para sa mga kumakain. Habang umaalingaw-ngaw ang boses niya sa buong silid, agad siyang nakilala ni Noah dahil narinig na niya ang usapan tungkol sa kanya noon, at ang pangalan niya ay Alice. Habang nakikinig siya ng mabuti, naisip niya na hindi naman pala masama ang boses nito. Ngunit kahit hindi siya eksperto sa musika, masasabi niyang medyo hilaw pa rin ang kanyang teknika. May talento siya, sigurado, pero mahaba pa ang lalakbayin. Gayunpaman, isang bagay ang napakalinaw. Ibinubuhos niya ang kanyang buong makakaya. Bawat natang tinutugtog niya, bawat linyang kinakanta niya, ibinubuhos niya ang kanyang puso dito. Hindi niya ito ginagawa para lang sa kasiyahan. Sinusubukan niyang umunlad, sinusubukang mabuhay sa kakaunting mayroon siya. Walang ano-ano, ganap na nagbago ang kapaligiran sa kainan nang biglang pumasok ang tatlong lalaking may masamang anyo. Nagsimula silang sumigaw at agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat. Sa sandaling makita nila si Alice, sinimulan nila siyang sigawan, ipinagpipilitan kung bakit siya nagsasayang ng oras sa pagkanta. Sa halip na humanap ng totoong paraan para mabayaran ang utang ng kanyang mga magulang. Sa kanilang mga salita, umurong si Alice, halatang takot na takot habang nilalapitan siya ng mga lalaki. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niyang wala pa siyang pera, ngunit sumusumpa siyang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Wala lang talaga siyang maibigay. Nagpalitan ng ngiti ang mga lalaki at nagsimulang magsalita ng mga mungkahi na hindi nararapat tungkol sa kung paano pa makakabayad ang isang babaeng tulad niya. Napuno ang silid ng bulong-bulungan ng pagkadismaya, ngunit walang sinumang lumapit. Lahat ay nanunood, natigilan at walang magawa. Nang malapit nang lumagpas ang mga bagay sa hangganan, biglang tumayo si Noah mula sa kanyang upuan. Lumapit siya, kalmado at buo ang loob, at pinaalalahanan sila na ang batas ng imperyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang puwersahin ng isang bata na magbayad ng utang ng magulang. Suminghal ang mga lalaki at ipinagsawalang bahala siya. Inaakalang isa lamang siyang pinalayaw na batang mayaman na walang alam sa takbo ng mundo. Hinawakan ng isa sa kanila ang kwelyo ni Noah at akmang sasaktan siya. Ngunit malaking pagkakamali ito dahil gumanti si Noah gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada ng Leviathan, nagpakawala ng bugso ng puwersa na ikinagulat ng buong silid. Agad na napagtanto ng mga lalaki na mali ang kanilang kinalaban, kaya't nilamon sila ng takot, at ang tatlong bastos ay kumari pa ng takbo palabas ng kainan ng walang pag-aalinlangan,
masyadong natakot para subukan pa ang kanilang kapalaran. Nang mawala ang panganib, lumingon si Noah kay Alice, malumanay ang kanyang boses ngayon. Tinanong niya ito kung gaano kailangan niyang matugunan ang gastusin sa buwan, at nag-aatubili siya bago ipaliwanag na halos lahat ng kinikita niya ay napupunta sa medikal na pangangalaga ng kanyang ina. Matapos marinig ang lahat, kalmadong sinabi ni Noah kay Alice na mula ngayon, bibigyan niya ito ng 25 rene bawat buwan para makapagtuon siya ng buo sa kanyang pagkanta nang hindi na nag-aalala sa pera. Ipinangako rin niya na tataasan ang halaga habang bumubuti ang kanyang kakayahan, hinihikayat siyang patuloy na abutin ang kanyang pangarap nang walang takot na pumipigil sa kanya. Labis na naantig, pinasalamatan siya ni Alice ng may buong emosyon, sinasabi kung gaano kahalaga sa kanya ang kabaitan nito. Nangako siyang hindi niya ito bibiguin at sumumpa na magsisikap at patuloy na lalago bilang isang mang-aawit. Kalaunan, bumalik si Noah sa bahay upang lamang makita ang 3 basegulero ring iyon mula kanina na nakaluhod sa tarangkahan ng palasyo. Nakayuko ang ulo, halos magmakaawa sila, desperado na humingi ng tawad sa nangyari. Isang sulyap lang ay sapat na upang maunawaan ni Noah kung ano ang nangyayari. Malinaw na nalaman na nila kung sino talaga siya, ngunit sa halip na mag-aksaya ng oras sa kanila, kalmadong humarap si Noah sa mga katulong at inutusan silang paalisin ang mga lalaki, idinagdag na ang prinsipe ay hindi isang taong pwede nilang lapitan kahit kailan nila gusto. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang nakatatandang kapatid ni Noah na si Henry at agad sumang-ayon sa kung paano ito hinarap ni Noah. Sinabi niya na ang pagtanggi na makipagkita sa kanila ay lubos na tamang desisyon dahil ang pagpapaharap sa mga taong ganoon sa ang pagiging maharlika ay magpapababa lamang sa dangal ng korona at papahinain ang autoridad ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Noah si Henry sa loob at ipinaliwanag na ang kanyang desisyon ay hindi lang tungkol sa pagprotekta sa dangal ng maharlika. Sinabi niya kay Henry ang lahat ng nangyari sa kainan at inamin na kung personal niyang kinausap ang mga lalaki, baka inakala nilang galit siya at simulan siyang iwasan. At kung ang takot na yun ang maglalayo sa kanila kay Alice, kung gayon yun mismo ang kinalabasan na gusto niya. Nakikinig ng mabuti si Henry at talagang humanga. Para sa isang napakabata, si Noah ay nag-iisip na ng ilang hakbang pasulong. Inamin pa niya na karamihan sa kanilang mga kapatid, sa kabila ng pagiging halos kasing edad ni Noah, ay hindi sana nagkaroon ng ang ganoong uri ng pagtanaw sa hinaharap at ang katuparan nito ay lalong ipinagmamalaki ni Henry. Pagkatapos ay binanggit ni Henry ang espada ng Leviathan at tinanong kung totoo ang mga sabi-sabi na ganap na itong nabiasa ni Noah. Kinumpirma ni Noah na totoo ito at sinabing nagawa lamang niya yun salamat sa payo na ibinigay sa kanya ni Henry kanina. At upang ipakita ito, casual niyang ipinatawag ang espada ng Leviathan sa mismong harapan niya, na tila lumitaw ito mula sa wala. Titig na titig si Henry sa hindi makapaniwala dahil hindi niya nga alam na kayang gawin ng espada ng Leviathan ang ganoon. Ipinaliwanag ni Noah na hindi naman talaga lumitaw mula sa manipis na hangin ang talam. Nakatago lamang ito sa ilalim ng kanyang manggas sa buong oras, siksik at di aktibo hanggang sa lumawak ito sa kanyang utos. Ang mismong espada ay may sariling kalooban at ito ang nagturo sa kanya kung paano gamitin ang kakayahan. Inamin ni Henry na wala siyang ideya na posible pala yun at pinuri si Noah sa pagtuklas nito ng mag-isa. Pagkatapos, sa labas ng pader ng palasyo, ang parehong 3 lalaki mula kanina ay nagpapalipat-lipat pa rin, malinaw na naghihintay ng isa pang pagkakataon upang harapin si Noah. Sa sandaling makita siya ng isa sa kanila na papalapit, bigla itong sumugod para umatake. Ngunit hindi man lang natinag si Noah at may kalmadong ekspresyon, naglabas lamang siya ng bahagya ng kapangyarihan ng espadang Leviathan. Ang pagbabago sa presyon ay agaran at ang lalaki ay napaurong sa matinding takot at agad na nagsimulang magmakaawa ng tawad. Habang pinagmamasdan ang buong eksena, lumingon si Henry kay Noah na nalilito at nagtanong kung ano ang ginawa nito at casual na sumagot si Noah na ginamit niya lang ng kaunti ang aura ng espada para takutin ang mga ito. Nang gabing yun din, nakatanggap si Noah ng imbitasyon para dumalo sa isang piging ng hari. At pagtapak niya sa engranding bulwagan, lahat ng mata ay napunta sa kanya at sa sandaling pumasok siya, pumutok ang palakpakan sa silid. Nakatayo sa tabi niya, napansin ng isang maharlika na nagngangalang Radok ang bagay na nakatali sa baywang ni Noah at itinuro ito. Kinumpirma ni Noah na eksaktong ganoon nga ang hitsura nito,
ang espadang Leviathan na personal na regalo sa kanya ng prinsipe ng korona. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, ang buong bulwagan ay napuno ng nakatutulalang katahimikan, na sinundan ng sabay-sabay na paghabol ng hininga. Kinilala ng lahat doon ang Leviathan bilang isa sa pinakadakilang relikya ng kaharian, isang sandatang napakalakas kaya't kinatatakutan maging ng mga bihasang mandirigma dahil sa di umano'y hirap nitong kontrolin. Isang nagdududang bisita ang nagsalita, na nagsasabing peke raw ang espada, marahil ay isang panremonyang replika lamang. Nang walang imik, nagpakawala si Noah ng mahinang alon ng kapangyarihan nito sa hangin. Agad ang epekto at isang matinding presyon ang bumaba sa silid, dahilan upang umatras ang ilang bisita sa takot. Sa sandaling bawiin ni Noah ang enerhiya, muling nabalot sa nakatutulalang katahimikan ng silid, at wala nang nagtanong. Ito pagkatapos nyon, malinaw na totoo ang sandata at mas nakakagulat pa, lubos na kontrolado ito ni Noah. Sa nalalabing bahagi ng gabi, nagsimulang pumila ang mga maharlika ng sunod-sunod, bawat isa'y umaasang makagawa ng magandang impresyon. Binati nila siya ng maingat na mga salita at magalang na galaw, bawat isa'y nagsasabing isang karangalan ang makatayo lamang sa kanyang harapan. Pinakinggan ni Noah ang bawat pagpapakilala ng may kalmado at pino, sumasagot ng magalang sa bawat panauhin. Kalaunan, ang susunod na pares sa pila ay lumapit, sina Byron Allen, pinuno ng makapangyarihang Allen Company, at ang kanyang anak na si Cindy. May sensinang pinagmasdan ni Noah ang mga ito habang papalapit, at matapos obserbahan sandali, may napansin siyang kakaiba. Agad niyang napagtanto na, hindi tunay na anak ni Byron si Cindy, ampon siya. Higit pa rito, naging malinaw sa kanya na dating isang alipin si Cindy. Ang bakas ay nasa kanyang mga mata, ang maingat at mapagbantay na tingin, laging nililibot ang silid, tahimik na inihahanda ang sarili. Ito ay tingin na lubos na kilala ni Noah, ang tingin ng isang nabuhay sa pagkaalipin at hindi kailanman tumigil sa pagbabantay sa kanyang likuran. Naiwan si Byron na tulala na nagawa ni Noah na malaman ang lahat ng iyon sa pamamagay lang ng pagtingin sa kanya. Nagulat, lumuhad siya at inamin ang lahat. Ipinaliwanag niya na si Cindy ay orihinal na isang alipin na kanyang binili. Ngunit matapos makita kung gaano siya katalino at kabilis mag-isip, pinili niyang ampunin siya bilang kanyang anak. Ang pagkarinig niyon ay naglagay ng taos-pusong ngiti sa mukha ni Noah, palagi siyang nasisiyahan sa mga kwento kung saan bumubuti ang buhay ng isang tao. Naantig, inaanyayahan ni Noah sina Byron at Cindy na bumisita sa kanyang ari-arian sa lalong madaling panahon, sinabing gusto niyang marinig ang mas detalyadong nakaraan ni Cindy. Magalang na yumukod si Byron at sumang-ayon, sinabing ikararangal niya ito. Matapos magpaalam, magalang na umalis ang dalawa sa handaan. Kinabukasan, casual na naglalakad si Noah sa bayan nang hindi inaasahang makasalubong niya ang kanyang kapatid na si Oscar, na siya ring ikawalong prinsipe ng kaharian. Matapos ang kaunting magaan na pag-uusap, iminungkahi ni Oscar na maghanap sila ng kayamanan ng magkasama, sinabing wala siyang ibang plano. Para sa araw na yon, sumang-ayon si Noah, at ang dalawa ay naglakbay patungo sa isang lugar na tinatawag na Cobb-Built Street. Bagaman hindi pa nakakapunta si Noah doon, marami na siyang narinig tungkol dito. Sinasabing punong-puno ito ng mga bihirang antigo mula sa buong imperyo. Ngunit itinuro ni Oscar na ang lugar ay kasing kilala rin sa pagiging dinumog ng mga peke. Ang paghahanap ng tunay na bagay sa gitna ng mga basura ay itinuturing na pangunahing pagsubok ng kakayahan para sa sinumang marangal na maharlika. Nauwi sila sa paggugol ng maraming oras sa pamamasyal sa mga tindahan at pwesto, ngunit wala talagang kapansin-pansin. Sa kalaunan, bamantong hininga si Oscar at iminungkahi na sumuko na sila at umuwi. Sa sandaling yun, napadako ang mga mata ni Noah sa isang lumang libro na nakatago sa isang maalikabok na sulok. May kung anong umakit sa kanya tungkol dito, kaya nagpasya siya. Para bilhin ito, lumapit si Oscar para tingnang mabuti at biglang nanigas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ang hawak ni Noah, ang Grim Warrior of Andrea, ang legendary mage. Kumbinsido si Oscar na ito ay orihinal, at kung gayon, depende sa nilalaman, madaling magkakahalaga ang libro ng 1,000 rene. Tinitigan niya si Noah nang may pagtataka at tinanong kung paano niya nalaman na totoo ang libro. Ngunit sa totoo lang, walang ideya si Noah.
Ang tanging dahilan kung bakit niya ito binili ay dahil sa sandaling mahawakan ng kanyang mga daliri ang pabalat, nakakuha siya ng plus na idinagdag sa kanyang win stat, at ang kakaibang reaksyon na yun ay sapat na para isipin niyang may halaga ang libro. Bigla, may pumasok na kakaibang ideya kay Noah, kaya nilabas niya ang Leviathans. Tayback at maingat na iniligay ang bahagi ng enerhiya nito direkta sa Grim Warrior. At sa loob ng ilang segundo, ang libro ay umuga ng marahas, nadulas sa kanyang mga kamay, bumagsak sa lupa, at kusang bumukas. Isa sa mga pahina ng spell ay nagningning ng may masamang babala, at may madilim at sinaunang puwersa ang kumilos. Bago pa nila malaman, ang ipinagbabawal na tomo ay pinakawalan ng nakatagong kaluluwa ng maalamat na salamangkero sa mismong harapan nila. Nanlaki ang mga mata ni Oscar sa takot. Agad niyang napagtanto kung gaano ito kaseryoso at isinigaw kay Noah na lumayas siya doon. Ngunit sa halip na tumakbo, iginilid ni Noah ang kanyang mga paa, itinaas ang Leviathan, at nang walang pag-aalangan, itinagos ang Leviathan sa papalapit na espiritu. Sa isang malakas na paghataw, ang hampas ay tumagos sa kaluluwa ng salamangkero, at ganap na nawala ito sa isang iglap. Habang humuhupa ang panganib, sumulyap si Noah sa kanyang status window at may nakitang bago. Ang kanyang kasanayan sa pagkapanalo ay umakyat sa SS rank. Ang biglaang pag-upgrade ay nakagulat sa kanya, ngunit hindi niya ito pinabayaan. Mabilis niyang tiningnan si Oscar na nananatiling tulala sa hindi makapaniwala. Hindi maunawaan ng prinsipe ang nangyari. Isang sandali lang ay nakatayo sila sa harap ng isang libro, at sa sumunod na sandali, pinawala na ni Noah ang isang maalamat na kaluluwa na tila wala lang. Patuloy niyang tinatanong ang sarili kung paano naging ganito kalakas si Noah nang napakabilis at kung paano niya nalaman ang eksaktong gagawin. Bago pa man hamupa ang alikabok, isang lalaki ang humakbang pasulong at lumuhod nang may paggalang sa harapan nila. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Alan, ang may-ari ng kalapit na tindahan ng antique. Matapos masaksihan ang ginawa lang ni Noah, sinabi ni Alan na pakiramdam niya ay nararapat lang na ipakita rito ang isang bagay na matagal na niyang iniingatan, isang bagay na pinaniniwalaan niyang maaaring tunay na kayamanan, at magalang niya silang inimbitahan na sumama sa kanya. Pagdating sa loob ng tindahan, inilabas ni Alan ang isang kakaibang singsing at maingat na inilapag ito. Ipinaliwanag niya na ang singsing na ito ay sinasabing magpapakita lang ng tunay nitong kalikasan kapag dumating na ang nakatakdang may-ari nito. Maraming dose-dosenang sumubok na i-activate ito, ngunit hindi pa ito tumugon kahit minsan. Tumaas ang isang kilay ni Noah, nag-iisip, marahil isa lang itong ordinaryong bagay, ngunit agad na pinaninindigan ni Alan ang kabaligtaran. Sabi niya ayaw ipagbili ng singsing, at sa tuwing susubukan niyang ibenta ito, misteryosong bumabalik ito sa kanyang tindahan, tahimik na nakalagay kasama ng ibang gamit. Naengganyo, isinuot ni Noah ang singsing sa kanyang daliri, at sa sandaling magawa niya iyon, isang boses na hindi pa niya naririnig kailanman ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isip. Sinabi nito sa kanya na ang singsing ay isang triple S rank na pambihira, at kinikilala na siya nito bilang karapat-dapat nitong amo. Nang maglaho ang mga salita, ang singsing ay sumiklab sa isang maningning na liwanag at nagsimulang magbago. Niyakap ng liwanag ang katawan ni Noah na parang mga buhay na sinulid, hinuhulma ang sarili nito bilang isang elegante at mataas na antas na baluti, mismo sa harapan ng kanilang mga mata. Nang masaksihan ang sandaling iyon, agad na na-realize ni na Oscar at Alan na si Noah ang karapat-dapat na may-ari ng singsing. Humarap si Noah kay Alan, sinabing kukunin niya ito at ipapadala na lang ang pera sa ibang pagkakataon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alan, pumasok si Oscar at sinabihan si Noah na kalimutan na ang bayad. Sasagutin niya ang gastos, at iginiit na ituring ito ni Noah bilang isang personal na regalo. Wala nang nasabi pa, tinanggap ni Noah ang singsing. Maya-maya, inihatid siya ni Oscar at nagpaalam. Ngunit pagpasok pa lang sana ni Noah sa pinto, biglang humarap sa kanya ang kaparehong magaspang ang itsurang lalaki mula sa kainan na may dalang espada at tila susugod. Bago pa man lumapit ang talam, ang singsing ay pinili, sa intensyon ng pumatay at biglang nabuhay, nagpakawala ng isang kalasag na ganap na hamarang sa atake. Ang kutsero ay hindi nag-atubili kahit isang segundo at pinabagsak ang sumalakay, pinigil siya sa lupa. Nakita ni Oscar ang lahat ng nangyari at siya'y natigilan, hindi lang sa mabilis na reaksyon ng singsing, kundi sa kung gaano kasanayan itong hinarap ni Noah.
Ang paraan ng pag-activate ng kalasag ng walang pag-aalinlangan ay nagpapatunay. Nararamdaman na ni Noah sa kapangyarihan nito. Nang gabing yun, bumalik si Noah sa kainan upang panuorin ang pagtatanghal ni Alice. Habang siya'y kumakanta, dalawang lasing na lalaki ang biglang sumugod sa entablado, nagtutulakan at sumisigaw ng malakas. Sa isang iglap, lumitaw si Noah sa pagitan nila at sumabat. Sa isang hataw ng espada ng Leviathan, pinatalsik niya ang dalawang hanggal palabas ng mga pinto, halos nakababa ang kanilang mga pantalon habang dali-dali silang umaalis sa kahihiyan. Matapos kumalma ang sitwasyon, nilapitan ni Noah ang may-ari at sinabihan siyang huwag nang papasukin muli ang mga basurang kagaya nila. Mapagod na bamantong hininga lang ang may-ari at malungkot na sinabi na ang mga lasing Jero tulad nila ang nagpapanatiling buhay sa lugar na ito. Naintindihan ni Noah, at nang hindi na nagdalawang isip, inialok na bilhin ang buong kainan sa halagang 1,000 ring. Natigilan ang may-ari sa kawalang paniwala at tumango bilang pasasalamat, labis na nabigla. Hindi nagtagal ay lumapit si Alice, na ang kanyang boses ay mahina at hindi sigurado, sinasabi kay Noah na hindi niya alam kung paano niya masusuklian ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit malumanay niyang sinabi sa kanya na wala siyang utang sa kanya. Ang gusto lang niya ay ipagpatuloy niya, pagkanta, upang habulin ang kanyang pangarap, at ibuhos ang kanyang puso rito. Puno ng luha ang kanyang mga mata, at may mainit at taos-pusong ngiti, tumango siya. Bumalik si Noah sa kanyang upuan at ginugol ang nalalabi ng gabi ng mapayapa, nalulubog sa malambot na ningning ng kanyang boses habang pumupuno ito sa silid. Nang magsimula ang araw, biglang nabalitaan si Noah na ang patay na si Marley, ang general ng Huljoy, ay dumating upang bumisita sa kanya. Ang Huljoy ay nagkataong isa sa mga pinakamapangakong rehiyon sa ilalim ng kontrol ni Noah, kaya hindi siya nag-atubiling tanggapin ang pagbisita at inutusan ng mga katulong na papasukin siya. Pumasok si Marley at formal siyang binati sa silid ng pagpupulong, ngunit mabilis na isinantabi ni Noah ang formal na galaw at sinabihan siyang umupo. Nagkakilala ang dalawa halos 1.5 taon na ang nakalipas, pagkatapos mismo nagampanan ni Marley ang tungkulin bilang general ng Huljoy. Dahil dyan, agad na dumiretso si Noah sa halata at tinanong kung kumusta na ang mga bagay-bagay. Naalala niya na binigyan si Marley ng isang direktiba ng emperador para asikasuhin ang pagpigil sa baha sa lugar. Ngunit sa tingin sa mukha ng lalaki, napakalinaw na hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Ang Huljoy ay isang mayaman na zonang agrikultural na nasa tabi ng isang kurbadang ilog, mainam para sa mga pananim, ngunit malaking problema kapag bumabaha, na nangyayari paminsan-minsan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nag-utos ang emperador ng tulong pinansyal para sa pagpigil sa sakuna. Ngunit inamin ni Marley na wala pa siyang nasisimulan, at ang pinakamalaking sagabal ay ang ministro ng pananalapi, na patuloy na puro palusot upang maantala ang paglabas ng pondo. Pagkarinig doon ni Noah, dumidilim ang kanyang kalooban. Amoy korupsyon at maling paggamit ng pondo ng publiko, at hindi niya ito palalampasin. Walang ano-ano, sinabi niya kay Marley na sumama dahil haharapin nila mismo ang ministro. Makalipas ang sandali, dumating si Noah para mananghalian kasama ang ministro ng pananalapi, at ang lalaki ay tunay na kasing laki at kasing dulas tulad ng imahinasyon ni Noah. Sinisikap ng lalaki na suyuin siya sa pamamagitan ng mga walang laman na papuri, ngunit agad na pinutol ito ni Noah at tinanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya naibibigay ang perang kailangan ni Marley upang ayusin ang problema sa pagbaha ng Huljoy. Nananatiling kalmado ang ministro at sinabing mayroon siyang katanggap-tanggap na dahilan, ngunit bago pa man niya ito masabi, pinutol siya ni Noah at binalaan na huwag isipin na maaari siyang maliitin dahil lang sa mukha siyang bata. Sa huling pagkakaalam niya, ang pagtrato sa isang maharlika ng walang galang ay may malubhang kaparusahan pa rin. Dahil doon, bahagyang hindi mapakali ang ministro, kaya nagmadali siyang ipaliwanag na pagkatapos ng baha noong nakaraang taon, naging mabait ang emperador na bigyan ang Huljoy ng pagbawas sa buwis, kaya naisip niya na maaari nilang gamitin ang perang naipon para tugunan ang sitwasyon ng baha ngayong taon. Tinitigan siya ni Noah na parang nabaliw siya. Iyan na marahil ang pinakatangang dahilan na narinig niya sa lahat ng 6 na taon ng kanyang pamumuhay sa mundong ito. Diretso niyang tinanong ang lalaki kung iniisip nitong kausap niya ay isang tanga. Ang pagkalibre sa buwis ay malinaw na ibinigay dahil hindi kayang magbayad ni Huljoy sa simula pa lang, kaya ang umaktong mayroon silang labis na pondo ngayon ay isang sampal sa katalinuhan ni Noah.
Agad na napagtanto ng ministro na lubog siya sa gulo, kaya nagmadali siyang gumawa ng iba pang dahilan. Pagkatapos, bigla niyang sinabi na ang dahilan kung bakit hindi niya mailabas ang pondo para sa baha ay dahil kailangan niya ang mga ito para sa emperador. Malinaw niyang iniisip na ang pagbanggit sa pangalan ng emperador ay magpapatahimik kay Noah ng tuluyan, at ang kanyang dahilan ay tumatanda na ang emperador at gustong magpatayo ng isang mahalikang vilya para sa kanya upang makapagpahinga. Iyan ang huling patak para kay Noah, kaya tinitigan niya ang lalaki at sinabi sa kanya na siya ay sadyang nakagawa ng isang malubhang krimen. Hindi lang siya naglakas loob na tawagin ang emperador na Geraang, kundi ginamit din niya ang pangalan ng emperador upang bigyang katwiran ang pandarambong ng pondo, at ang pinakamasahol sa lahat, ang kanyang dahilan ay nauwi sa, sige, nasa ilalim ng tubig ang teritoryong yun, ngunit kailangan nating magtayo ng isang magarbong bahay. Ito ang pinakatangang bagay na narinig ni Noah. Agad lumuhad ang ministro at nagsimulang magmakaawa ng kapatawaran, alam na nagkamali siya ng hindi na maitutuwid. Ngunit diretsahang sinabi ni Noah sa kanya na kung ayaw niyang marinig ng emperador ang bawat salita ng kapahamakan na ito, mas mabuting ilabas niya ang pera. Umalis ang lalaki nang nagpapanik, desperado na itama ang kanyang pagkakamali bago pa siya mapatawan ng matinding parusa. Nang naasikaso na ang kaguluhang yon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Marley at pinasalamatan si Noah sa pagtulong. Humihingi rin siya ng paumanhin sa pagkasangkot kay Noah sa gitna ng ganoong kaguluhan, ngunit inamin na wala siyang magagawa upang harapin ang ministro ng pananalapi ng mag-isa. Habang naghahanda si Noah na bumalik, biglang dumating ang isang mensahero na may dalang balita. Hiniling ng emperador ang isang pagpupulong sa kanya. Nagulat si Noah dahil hindi madalas na tinatawag siya ng kanyang ama nang biglaan ng ganito, kaya anuman ito, tiyak na seryoso. Kaya nang walang sinasayang na sandali, nagtungo siya sa palasyo ng emperador. Pagdating niya, binati ni Noah ang kanyang ama, ngunit sinabi ng emperador na hindi na kailangan ang lahat ng pormalidad. Una sa lahat, binabati niya si Noah kung gaano niya kahusay hinawakan ang ministro ng pananalapi. Medyo nagulat si Noah na alam na ng emperador ang isang bagay na nangyari ilang sandali pa lang ang nakalipas, ngunit pagkatapos ay naalala niya, ang kaalaman ay kapangyarihan, at kapag ikaw ang emperador, ang iyong network ng impormasyon ay walang kapantay. Mapagpakumbabang tinanggap ni Noah ang papuri, ngunit sinabi niyang ginawa lamang niya ang pinaniniwalaan niyang tama. Gayunpaman, halatang humanga ang emperador. Sinabi niya kay Noah na hindi biro para sa isang 6 na taong gulang na makita ang panlilinlang ng napakadali, at higit pa rito, narinig din niya kung paano pinagkadalubhasaan ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan sa ganoong maikling panahon, na lalong kahanga-hanga kung isa sa alang-alang. Kung gaano talaga kapanganib ang kadiliman ng mahika ng espadang yon. Alam ni Noah kung gaano talaga kapanganib si Leviathan dahil kung hindi siya nakialam noon sa handaan, ay pupuksain na sana ng espadang yon ang lahat ng tao doon nang walang pag-aalinlangan. Ngunit kahit sa lahat ng nakakabaliw na kapangyarihang yon, hindi pa rin natutunan ng maayos ni Noah kung paano humawak ng talam. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya ang emperador na magtalaga sa kanya ng isang personal na instruktor. Hindi lang kung sino-sino, ito ay si Damian Noble, ang walang talong kampyon ng imperyo at ang pinakamahusay na espadachim sa kasalukuyan. Gusto ng emperador na makuha ni Noah ang lahat ng matutunan niya mula rito, at si Noah ay handa para sa kaayusan. Ngunit bago magsimula ang anumang formal na pagsasanay, iminumungkahi ni Damian na magkaroon sila ng kaunting. Unang magkaroon ng isang magiliw na tunggalian. Nagtaas ng kilay ang emperador. Iniisip na medyo hindi patas yun dahil hindi pa kailanman nasanay si Noah sa pakikipaglaban ng espada, ngunit tiniyak ni Damian sa kanya na isa lamang itong magaang na pagsubok upang sukatin ang likas na potensyal ni Noah. Kalaunan, ibinigay ng emperador ang pahintulot, kaya itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabi kay Noah na umatake kung paano niya gusto. Nang walang pag-aatubili, hinawakan ni Noah si Leviathan at sumugod kaagad. Nang magsimula ang laban, biglang naramdaman ni Noah ang mga instinct at karanasan sa labanan ng nakaraang may hawak kay Leviathan na bumabaha sa kanya, at ang kanyang husay sa paggamit ng espada ay tumatalas sa bawat segundo. Sunod-sunod na atake, nagawa niyang makipaglaban, at di kalaunan, nagkabanggaan ang kanilang mga espada ni Damian sa isang sagupaan ng purong puwersa. Sa sandaling akalain ni Damian na siya na ang nakalamang, biglang iwinasiwas ni Noah ang kanyang espada pataas nang may perpektong presisyon,
tinanggal ang sandata ng pinakadakilang mandirigma ng imperyo agad-agad. Parehong napatulala sina Damian at ang emperador, sapagkat naabot na ni Noah ang antas ng isang dalubhasa sa espada, kaya wala nang sino man ang makapagtuturo pa sa kanya. Naiwang walang kibo ang emperador, habang pinapanood ang kanyang 6 na taong gulang na anak na talunin ng isang alamat sa totoong labanan. Sa kabila nito, hindi niya mapigil ang makaramdam ng alon ng pagmamalaki. Bilang gantimpala para sa gayong kahangahangang tagumpay, iniaalok niya kay Noah ang papel ng punong hurado para sa Knight Selection Exam ngayong taon, at tunay na ikinararangal ni Noah na gampanan ang responsibilidad. Ang Knight Selection ay isang napakalaking taunang paligsahan kung saan nagtitipon ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo upang patunayan ang kanilang lakas. Sa loob ng imperyo, ang kapangyarihang militar ang lahat. Ang mga nangungunang mandirigma mula sa mga panrehiyong kwalipikasyon ay nagtitipon sa kabisera para sa isang huling paghaharap, at sino man ang manalo ay makakamit ang titulong kabalyero. Kapag opisyal na silang naging kabalyero, ang una nilang misyon ay direktang maglingkod sa ilalim ng punong hukom, at dahil lumalaki ang kapangyarihan ni Noah sa tuwing nagkakaroon siya ng bihasang nasasakupan, higit siyang sabik na makita kung paano magaganap ang lahat. Ang paligsahan ay karaniwang nakabalangkas bilang isang round robin o single elimination, ngunit may iba ng ideya si Noah kung paano dapat mangyari ang mga bagay ngayong taon. Humingi siya ng pahintulot sa emperador na tuluyang alisin ang mga panrehiyong kwalipikasyon, at siya ang nag-ho-host ng buong paligsahan sa kabisera dahil gusto niyang masaksihan ang bawat laban ng personal, at ayaw niyang may sinumang kandidatong may potensyal ang mapabayaan o hindi mabigyan ng pagkakataon dahil lang wala siya doon para pigilan ito. Ibinigay ng emperador ang buong pahintulot, sinabi sa kanya na patakbuhin ito kung paano niya sa tingin ay nararapat. At sa gayon, agad na sinimulan ni Noah ang pagpapatupad ng kanyang bagong plano. Nang makabalik sa kanyang tirahan, casual na tinanong ni Noah si Zoe kung nagpapadala ba ang kanilang nayon ng sinuman para lumaban sa Knight Selection Exam. Sabi niya, oo, ngunit karaniwan ay isang tao lamang, at iyon ay para lang umasa ang nayon na may makapagbibigay sa kanila ng karangalan. Ipinaalam ni Noah sa kanya na nagpasya siyang tanggalin ng tuluyan ang mga panrehiyong preliminaries, na nangangahulugang maaaring magpadala ang kanilang nayon ng kahit gaano karaming tao ang gusto nila, kaya natutuwa. Para marinig ito, pero sinasabing mayroon pa ring malaking problema. Ang dahilan kung bakit isa lang ang pinapadala nilang kandidato ay hindi lang tungkol sa tsansa, kundi pera. Hindi lang nila kayang bayaran ang gastos sa paglalakbay at pananatili sa kabisera sa buong tagal ng pagsusulit. Kailangang pag-ipunan ng buong nayon ng bawat barya para lang may padala ang isang taong yon, kaya ang ideya ng pagpapadala ng mas marami ay hindi lang makatotohanan. Pero ayaw ni Noah sa ideya ng nasasayang na potensyal na talento dahil sa pera, kaya nagpasya siya kaagad noon na siya mismo ang sisigat sa gasto sa paglalakbay at tirahan para sa lahat ng kandidato ngayong taon. Ito ay isang mapagbigay na hakbang, walang duda, ngunit isa ring magastos. Ang pagpapatira ng ganoong karaming tao sa kabisera ay karaniwang magiging ubod ng mahal, at imposibleng basta na lang nila itong gastusin. Pero may plano na si Noah. Aniya, bibilhin niya ang lahat ng bakanteng gusali sa lugar at gagamitin ang mga ito para patuloyin ang mga kandidato. At kung hindi pa rin sapat yun, magtatayo siya ng hostel mula sa simula. Sa ganoong paraan, anumang gastusin nila ay hindi masasayang pagkatapos ng paligsahan. Tungkol naman sa pagkain, plano niyang makipag-ugnayan sa lahat ng kanyang contact na mga ngalakal at makipagkasundo sa pinakamagandang deal na posible. Kalaunan, ipinatawag ni Noah si Byron at hiningan siya ng pagtatansya ng gastos para sa buong operasyon. Ngunit nang bigyan siya ni Byron ng numero, agad na natigilan si Noah dahil napakababa ng presyo. Imposible, Byron, kumita ng anumang tubo sa ganoong paraan, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Byron, sinasabing ayos lang, gusto niya lang suportahan ang prinsipe. Ngunit hindi naniniwala si Noah sa kagaguhan na yon dahil alam niyang lubos na ang mga mangangalakal ay hindi kailanman nagbibigay ng walang kapalit maliban kung may makukuha sila. Kaya hinarap niya si Byron at hiniling na itigil na ang pagkukunwari at sabihin na lang kung ano ang gusto niya bilang kapalit. Tunay na humanga si Byron na ang isang batang kasing edad ni Noah ay nauunawaan kung paano talaga gumagana ang negosyo. Ngayong wala nang itinatago, inamin niyang umaasa siyang makakaimpluwensya si Noah sa susunod na pagpili ng kawani ng Kastilyo,
sapat lamang upang maipasok ang isa sa mga tauhan ni Byron. Sa ganoong paraan, kung may mahalagang mangyari sa loob ng pader ng kastilyo, si Byron ang isa sa mga unang makakaalam. Pumayag si Noah sa kasunduan. At upang ipakita ang kanyang pagkaseryoso, ipinangako ni Byron ang buong katapatan kay Noah at kay Noah lamang, sa lahat ng miyembro ng pamilya ng hari. Ang pagkakaroon kay Byron bilang tauhan ay nagbigay kay Noah ng malaking pagtaas sa stats. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang stat window, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang stat sa water magic ay bumaba ng isang ranggo. Karamihan sa stat na yun ay nagmumula sa lupain na kanyang pinamamahalaan, na nangangahulugang may masamang nangyari sa Elmeria. Pagkatapos ay dumiretso si Noah sa kanyang ama upang iulat na mayroong nangyayari sa Elmeria. Nakapakinig ng mabuti ang emperador at naniwala sa kanya, ngunit nagtanong pa rin kung paano nalaman ni Noah ang ganoong isang bagay. Maliwanag na hindi maaaring ibunyag ni Noah ang pag-iral ng kanyang stat screen, kaya't pinanatili niyang malabo ang mga bagay-bagay at sinabing matagal na siyang nakakahalata ng mga senyales. Tila nasiyahan ang emperador sa sagot na iyon, na nagbago ng paksa at nagsimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Lumabas na may nagbabalak na rebelyon sa rehiyon. Tinanong niya si Noah kung nais nitong personal na hawakan ang bagay na iyon, ngunit matapos itong pag-isipan ng mabuti, tumanggi si Noah. Karamihan sa mga maharlika ay sasamantalahin ng pagkakataong makakuha ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng labanan, ngunit sinabi niya sa kanyang ama na mas mahusay si Henry, dahil mas marami siyang karanasan sa pagharap sa ganitong uri ng kaguluhan. Nang gabing yun, magkasamang sumakay sina Noah at Henry sa isang karwahe at tinanong ni Henry kung ayos lang ba talaga sa kanya na pakawalan ang ganoong pagkakataon. Sa isang bansang tulad ng sa kanila, maaaring lubhang napataas ni Noah ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng pagkamit ng malaking tagumpay sa digmaan, ngunit sinabi ni Noah ang katotohanan sa kanya. Hindi pa siya naniniwalang sapat ang kanyang lakas upang mamuno sa mga tropa sa labanan, at kahit paano siya makaligtas, posibleng mawalan siya ng mabubuting sundalo sa proseso, at hindi yun ang handa niyang ipagsapalaran para lang habulin ang isang titulo. Biglang nagpadala si Leviathan ng babala tungkol sa masamang balak sa malapit, kaya agad na sinabi ni Noah sa tsuper na ihinto ang karwahe. Sigurado siyang isang grupo ng mga rebelde ang sinusubukang tangkain ang kanyang buhay, at dahil siya ang puntirya, tumalon siya palabas at mabilis na tumakbo palayo kay Henry, naglalagay ng pinakamaraming distansya sa pagitan nila hanggat maaari. Pagkatapos nyo, 4 na malalaking bukal ng tubig ang sumambulat mula sa lupa, naglalayong magsalubong sa kanya, ngunit nakataas na ang kalasag ni Noah at hinarang ang atake ng walang gallows. Pagkatapos ay sumugod ang mga rebelde upang tapusin ang trabaho, ngunit wala silang laban. Pinabagsak ni Noah ang isa-isa sa kanila sa loob lamang ng ilang segundo. Masyadong pino ang kanyang teknik, masyadong mabilis ang kanyang bilis. Pinanood ni Henry ang buong kaganapan at totoo lang ay nagulat siya kung gaano kadali silang ginapi ni Noah. Ang tanging abala ay hindi nila nagawang interogahin ang sinuman. Nakakuha sana sila ng kapaki-pakinabang na impormasyon kung pinanatili nilang buhay ang isa. Dito casual na binanggit ni Noah na hindi sila patay. Pinatulog lang niya sila, kaya malaya si Henry, para may sensinang usisain sila. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nalaman ni Noah na ang puwersa ng mga rebelde sa Almeria ay binubuo ng karamihan sa mga kabalyeriya, ngunit mayroong kakaiba. Walang ni isang sakahan ng kabayo ang Almeria, na nangangahulugang nakukuha ng mga rebelde ang kanilang mga kabayo at supply mula sa mga kalapit na rehiyon, at ang maliit na piraso ng impormasyon na iyon ay nagpasimula ng isang ideya. Pinatawag ni Noah si Byron at binigyan siya ng isang napakatiyak na utos. Bilhin ang bawat huling butil ng pagkain ng kabayo mula sa mga teritoryong nakapalibot sa Almeria. Kapag nagsimulang maubusan ng supply para sa kanilang mga kabayo ang mga rebelde, mawawala ang kanilang kakayahang gumalaw at iyon ay lubhang magpapadali para kay Henry na tapusin ang trabaho at supulan ng tuluyan ang pag-aalsa. Hindi nagtagal. Pagkatapos, ipinatawag ng emperador si Noah para bigyan siya ng update. Sinabi niyang kinwest iyon ng kanyang mga tauhan ang mga mamamatay tao at nagawa nilang makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Tila, hindi si Noah ang target nilang patayin, sinusubukan nilang dukutin siya at gamitin bilang panagot. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Noah. Diretsahan niyang sinabi sa kanyang ama na ang sinumang hitman na mabilis na umamin ay malamang nagsisinungaling lang sa kanila.
Ang emperador, na naaaliw at medyo ipinagmamalaki, ay napansin kung gaano katalas mag-isip si Noah para sa kanyang edad. Gayunpaman, tiniyak niya kay Noah na mayroon silang mga paraan upang malaman kung may nagsisinungaling. Hindi na interesado si Noah na magtanong kung anong uri ng pamamaraan yon, ngunit hindi siya pabor sa pagpapahirap, kaya hinayaan na lang niya ito. Pagkatapos binago ng emperador ang kanyang pananaw, pinupuri si Noah sa mabilis na pagkilos at sa paghadlang sa banta ng mga rebelde bago pa lumala ang sitwasyon. Lalo siyang humanga sa pagkakaroon ni Noah ng sapat na pag-iisip upang targetin ang mga kabayo ng kalaban. Ikinagulat yun ni Noah dahil ilang minuto pa lang ang nakakaraan nang sabihan niya si Alan na magsimulang bumili ng kumpi ng kabayo, at kahit papaano, alam na ng kanyang ama ang tungkol dito. Ngunit nagpatuloy ang emperador, sinasabing habang ang pagpapagutom ay isang karaniwang estratehiya, na gusto ring gamitin maging ng koro ng Prinsipe Albert upang hiyain ang mga rebelde, ngunit lumagpas pa si Noah. Sa halip na paggutuman lamang ang mga kalalakihan, pinahina niya ang kanilang kakayahan sa pagtutok sa kanilang mga kabayo, at ang mas maganda pa, ginamit niya ang sarili niyang panggastos upang pandohan ang hakbang na ito. Sa isang buong pagmamalaki ng ngiti, tinatapik siya ng emperador sa balikat, sinasabing hindi lang siya matalino. May lakas siya ng loob na kumilos agad kapag mahalaga, at ang ganitong uri ng pagiging mapagdesisyon ay hindi karaniwan. Nakakaramdam si Noah ng kakaibang pagmamalaki na umuusbong sa loob niya. Marahil medyo labis na pagmamalaki, na parang labis niyang tinatamasa ang papuring ito kaysa sa dapat, ngunit hindi doon huminto ang emperador. Bilang ganti sa kanyang matalas na pag-iisip, binibigyan niya si Noah ng karapatang magdagdag ng espada sa kanyang personal na sagisag. Maaaring hindi ito gaanong pakinggan, ngunit sa isang kaharian ng mga mandirigma tulad ng sa kanila, malaking bagay ito. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ang sagisag ng espada nang walang pahintulot ng imperyo, at ang paggawa nito nang walang permiso ay maaaring nangangahulugang kamatayan. Kahit ang simpleng pagdagdag lang ng watawat sa iyong sagisag ay bihira, kaya oo, isa itong malaking karangalan, at pinipilit ni Noah na huwag ngumiti tulad ng isang bata na nakakuha ng isang buong tindahan ng candy. Nang maglaon sa araw na yun, dumating si Alan. Kaya lumapit si Noah at binati si Alan, tinukso siya dahil sa maaga nitong pagdating. Tumango lang si Alan, sinabing pamilyar na siya sa bawat uri ng pakain ng kabayo na ibinebenta sa merkado, pati na rin ang mga ruta ng transportasyon, kaya hindi magiging mahirap ang pagkontrol sa supply. Gayunpaman, hindi siya masyadong kampante, kaya binalaan niya si Noah na si Carfan, ang pinuno ng rebelde, ay isang mapanganib na tao na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Habang abala si Noah, isang katulong ang nagmamadaling pumasok upang ipaalam sa kanya na may isang sugatang lalaki sa labas ng kanilang tarangkahan. Dahil curious, lumabas siya upang tingnan at nakita ang isang duguan na kabalyero, halos hindi na makatayo. Lumuhad ang lalaki at iniulat na sumiklab ang isang pag-aalsa sa Almeria. Idinagdag niya na ang kanyang nakatataas na opisyal ay bahagi ng pag-aalsa, ngunit tumanggi siyang sumali at sa halip ay pumunta rito upang bigyan ng babala ang prinsipe. Si Alan na nakatayo sa malapit ay ngumisi at bamulong na halos mapatay ang lalaki ng walang dahilan dahil alam na nila ang tungkol sa pag-aalsa, ngunit hindi binaliwala ni Noah ang kabalyero. Pinagpasalamatan niya ito sa pagpunta at inutusan ng dalaga na gamutin ang kanyang mga sugat. Habang papalabas na siya, huminto siya, nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabihan ito na bigyan ng gantimpala. Ang kabalyero na may 1,000 rin. Sinundan siya ni Alan, halatang inis na inis, tinatanong kung bakit niya nilulustay ang pera gayong mayroon na sila. Kalmadong sumagot si Noah na ang gantimpala ay hindi para sa impormasyon, kundi para sa katapatan at tapang. Nang maglaon, biglang pumasok si Zoe sa opisina ni Noah, mukhang nakakita ng multo, at lumuhad bago pa man makapagsalita ng kahit isang salita. Nag-alala si Noah at tinanong siya kung anong nangyayari, pero hindi siya sumagot agad. Kinuha lang niya ang isang supot na may 500 rin at saka inabot sa kanya ang isang maliit na salamin na botelya. Ipinaliwanag niya na may isang kainahinalang estranghero ang nag-alok sa kanya ng bayad para lagyan si Noah ng pampatulog at ibigay siya. Doon niya naintindihan ang lahat. Nagiging seryoso na ang mga rebelde. Desperado sila kung ganito nila siya aagawin. Tinitigan niya sandali ang bote, saka tinanong kung bakit niya ito dinala sa kanya sa halip na ituloy ang plano.
Dito na siya napahagulgol. Sinabi niyang binyantaan siya ng mga lalaki na papatayin kapag nabigo siya. Pero anuman ang mangyari, hinding-hindi niya kayang ipagkanulo siya. Walang imik na lumakad si Noah patungo sa kanyang mesa, kumuha ng panulat, at isinulat ang isang tseke para sa kanya na nagkakahalaga ng 5,000 rin. Sinabi niyang iyon ay para sa hindi pagbebenta ng kanyang katapatan ng mura, kaya tinitigan niya ang halaga, na para bang nag-short circuit ang kanyang utak. Nauutal siyang nagsabi na hindi niya matatanggap ang ganito kalaking halaga, ngunit sinabihan lang siya nitong tumigil na sa pagtatalo at basta kunin na ang pabuya. Habang patuloy siyang umiiyak at nagpapasalamat dito, tahimik nitong sinabi na may iba pa siyang kailangang gawin. Sinabi niya rito na iinumin niya ang pampatulog, at kapag tulog na siya, ihahatid siya nito sa mga nag-alok. Pagkatapos, tatakbo ito ng ubod bilis, bago pa man nila ito tuluyang mapatahimik. Nanginginig ang buong katawan ni Zoe sa pag-iisip pa lang nito, ngunit hindi humihingi ng pahintulot si Noah. Ang kanyang desisyon ay pinal na, at haharapin niya ang mga rebelde. Ilang oras ang lumipas, nagising siyang iniwan sa gitna ng wala at narinig niya ang mga rebelde na bumubulong tungkol sa kung paano ang pagpatay sa kanya ang kanilang huling opsyon, dahil mahigpit ang utos ni Carfan na panatilihin siyang buhay. Hinayaan ni Noah na tuluyang mawala ang bisa ng pampakalma bago suriin. Ang eksena, ang kanyang mga palso at bukong-bukong ay mahigpit na nakatali, ngunit ang mga payaso na ito ay malinaw na hindi pa kailanman naglaro ng totoong laro ng search and destroy dahil hindi nila napansin ang Leviathan na nakatago ng maayos sa kanyang tainga. Hinugot niya ito, ibinalik sa orihinal na sukat, at nagtawag ng talam ng tubig sa pamamagitan ng kanyang engkantadong singsing upang putulin ang mga lubid. Sa pagkagawa nito, sinuri niya ang memorya ng espada upang balikan ang nangyari. Pinanood niya ang kanyang sarili na bumagsak na walang malay sa kanyang opisina habang si Zoe ay mabilis na lumabas ng pinto at ang mga rebelde ay nagpulutong sa kanya. Hindi man lang nila sinubukang habulin si Zoe, dahil ang utos nila ay mabilis na dalhin si Noah, pagkatapos ay isinakay siya sa isang malawak na bukas na karawahe at pinaalis. Ngayon, ganap na nauunawaan ang lahat, si Noah ay gumalaw. Ang kanyang atensyon sa mga rebelde na nagtatambay sa paligid ng isang siga. Nagsimulang sumigaw ang kanilang pinuno tungkol sa kung sino man ang nagpalpak sa trabaho ng lubid bago pa man bumaba si Noah na handa na ang Leviathan. Tumawa ang mga bandido, iniisip na isa lang siyang maluho na maharlika na walang kasamang kuya sa pagkakataong ito. Isang sumugod para patumbahin siya at sapilitang ibalik, ngunit hindi pa nakakaapak ang hanggal bago pa sumulpot si Noah at mabilis na sinugatan ng malubha ang leeg nito, na agad niyang ikinamatay at bumagsak na patay sa mismong lugar. At ngayon, nagsimulang matakot ang iba. Nagbulong si Noah na umaasa siyang makapagtanong ng kung sino, ngunit walang silbi kung ang buong pangkat ay binubuo ng mga hanggal na naniniwala pa rin na si Henry ang pumatay sa mga mamamatay tao. Ang mga rebelde ay nagtaas ang kanilang mga sandata, ngunit mabilis silang nag-api ni Noah nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagkatapos ay napansin niya si Zoe na papalapit kasama ang isang pangkat ng mga kabalyero at itinanong kung ano ba ang ginagawa niya rito. Sinabi ni Zoe na nag-alala siya at dumating upang iligtas siya, ngunit lumabas na hindi niya na kailangan pang kumilos. Kinumpas ni Noah ang kapitan ng mga kabalyero na lumapit at arestuhin ang mga rebelde. Habang sinisimulan nila silang tipunin, nahulog ang isang kakaibang bal-araw mula sa isa sa mga rebelde at may isang kabalyero na lumapit upang kunin ito, ngunit kaagad siyang sinigawan ni Noah na huminto. Lahat ay natigilan habang papalapit si Noah sa talam. Nararamdaman ang matinding alon ng sinumpang enerhiya na nanggagaling dito, isang bagay na tanging siya lang ang makakaramdam dahil sa kanyang koneksyon kay Leviathan. Malabo niya, naaalala niyang narinig niya ang mga rebelde na binabanggit ang isang isinumpang bal-araw na inilalaan nila bilang huling paraan. Habang nakatayo siya sa harap nito, nararamdaman niya ang matinding puot ng sinumang naglagay ng sumpa, at sa loob lamang ng isang segundo, nakita niya ang mukha ng salarin. Agad na pagtanto ni Noah na ang mukhang nakita niya ay pag-aari ng pinuno ng mga rebelde at nagpasya siyang siya na mismo ang haharap dito. Nagsalita siya kay Leviathan, tinatanong kung matutulungan siya nitong maisakatuparan nito, dahil ang isang bagay na tulad nito ay dapat na napakadali para sa isang maalamat na espada ng elementong tubig. Sumagot si Leviathan sa pamamagitan ng pagliwanag at ipinadaan ni Noah ang isinumpang enerhiya nito upang magpaputok ng agos ng isinumpang tubig tuwid patungo sa kalangitan.
Ang isinumpang agos ay bumulusok ng mataas sa ibabaw ng mga ulap at tumawid sa kalahati ng imperyo hanggang sa marating si Carfon at direkta siyang matamaan. Kinabukasan, muling ipinatawag ng emperador si Noah at lumuhad sa kanyang taas, tinatapik ang kanyang balikat bilang papuri sa hindi kapani-paniwalang nagawa nito. Ayon sa mga ulat, ang pinuno ng rebelde ay natagpuang patay na may malinis na butas sa gitna ng kanyang noo, na malinaw na gawa ng isang bugso ng tubig, at alam ng emperador na walang ibang makakagawa niyon kundi si Noah. Kinumpirma ito ni Noah, ipinapaliwanag na ginamit niya ang puot na nakabaon sa isinumpang Baal-araw upang matukoy ang pinuno ng rebelde, at saka nagpakawala ng tumpak na pagtama sa ulo mula sa daan-daang milya ang layo. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, madali nang durugin ang natitirang. Ang mga rebelde ay naging madaling trabaho para kay Henry, at di nagtagal, lahat ng sangkot ay nahuli. Nang lumaon, isang malaking pagtitipon ang ipinatawag upang desisyunan ang kanilang parusa, at nag-utos ang emperador na pahirapan ng labis ang mga salarin at ipatupad ang pinakamatinding parusang kamatayan. Nasiyahan ang pulutong sa sentensya, ngunit humakbang si Noah at magalang na lumuhad sa harap ng emperador, sinabi rito na hindi ito dapat gawin. Natigilan ang buong bulwagan sa kanyang mga salita, lalo na ang emperador, na nagtanong kung ano ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Noah na ang parusa ay dapat sumunod sa batas, at walang probisyon para sa pagbitay sa ganoong paraan. Ayon sa batas, ang mga pinuno ng rebelde ay dapat patawan ng pinakamabigat na parusang kamatayan, habang ang iba ay padadala sa mga kampo ng sapilitang paggawa. At iginigiit ni Noah na ito ang paraan kung paano ito dapat hawakan. Tinanong ng emperador kung paano niya maitatanggi ang pinakamatinding parusa para sa mga naglakas loob maghimagsik sa sarili niyang teritoryo. Kalmadong sumagot si Noah na kung lalabagin ng emperador ang batas, makasisira ito sa kanyang reputasyon at magpapahina sa tiwala ng mamamayan. Napatulala ang lahat sa sagot na yon, ngunit sa huli ay sumang-ayon ang emperador kay Noah. Sinabi niyang susundin nila ang batas, pagkatapos ay idinagdag na dapat pa ring matanggap ng mga kriminal ang pinakamabigat na parusa na pinahihintulutan ng batas nang walang anumang awa. Walang pagtutol si Noah, kaya bumaling ang emperador sa punong ministro at inutusan itong tiyakin na ang lahat ay isasagawa ng ayon sa letra ng batas. Ang buong korte ay pumalakpak ng malakas, binuhusan ng papuri si Noah dahil sa lakas ng loob niyang iwasto ang emperador ng buong tapang at dahil ginawa niya ito ng may loika at paggalang, kaya sinimulan siyang ituring bilang isang alamat sa hinaharap. Maging ang emperador ay hindi maitago ang kanyang ipinagmamalaki, malinaw na naantig sa katotohanang nagkaroon si Noah ng lakas ng loob na tumayo laban sa kanya para sa tamang dahilan. Matapos pag-isipan sandali, nagpasya siyang bigyan si Noah ng titulo. Sabi niya, habang maaaring hamanin siya ng sinuman sa kanyang mga anak, bihira ang makakita ng isang taong gumawa nito hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa prinsipyo. Kaya naman iginawad niya kay Noah ang titulong ang matalinong prinsipe, at agad na nag-update ang pagbabago sa status window ni Noah. Maging ang emperador ay nagbibiro na kung ipinanganak si Noah ng 10 taon ng mas maaga, baka iba ang naging takbo ng mga bagay. Hindi niya diretsang sinabi na si Noah ay maaaring naging kalaban para sa trono, ngunit ang pahiwatig ay lubhang nadarama sa ere. Ang korte ay napuno ng hiyawan pagkatapos ng komentong yon, at iniba ng emperador ang usapan sa pagtatanong kay Noah kung paano ang takbo ng mga paghahanda para sa paparating na pagsusulit sa pagpili ng gabi. Magalang na humingi ng pahintulot si Noah upang ipaliwanag ang kanyang mga plano mamaya, at sumang-ayon ang emperador na pakinggan ang mga ito pagkatapos ng pagpupulong ng korte. Maya-maya, tumungo sila sa hardin ng palasyo malapit sa isang fountain. Nagpapahinga si Noah na may tasa ng tsaa habang 4 na katulong ang nakapalibot sa kanya hawak ang mga timba ng tubig, at sa kanyang senadorya sabay-sabay nilang sinubukang wisikan siya, ngunit kalmado niyang inaktibo ang kalasag sa kanyang singsing. Pinipigilan ng bawat patak na damapo sa kanya. Tinaasan ng kilay ng emperador, hindi lubos na nauunawaan ang nasaksihan niya, kaya ipinaliwanag ni Noah na sa panahon ng selection exam ay hihilingin niya sa bawat kalahok na atakihin siya sa parehong paraan, at huhusgahan niya ang kanilang mga kakayahan batay sa kung gaano sila kalapit na tamaan siya. Halatang humanga ang emperador sa di karaniwang pamamaraan, bagamat nagpahayag siya ng pag-aalala na maaaring delikado ito. Si Noah, kumpiyansa tulad ng dati, ay nagsabing personal niyang haharapin ang sinumang sapat ang lakas para makalusot,
At muli, namangha ang emperador sa kanyang katapangan at inobasyon. Nang gabing yun, nakaupo ang emperador sa silid ng trono kasama ang punong ministro, na nagtatanong kung matalino bang gawin ang pampublikong pahayag na yun tungkol sa pagkasilang ni Noah ng huli na. Tumawa lang ang emperador, sinabing talagang sinadya niya ang bawat salita. Si Noah ay ibang-iba talaga. Gayunpaman, may bahid ng pangamba sa kanyang mga mata nang banggitin niya si Leviathan. Ang tunay nitong kapangyarihan ay hindi pa nailalabas, at hindi yun maliit na bagay. Tahimik siyang nagbigay ng utos na ilabas ang isang espesyal na kayamanan. Pabulong, ang buong lakas ni Leviathan ay hindi kailanman nilayong ilabas, ngunit marahil si Noah ang makakayanan nito. Ito ang pagtatapos ng ika-4 na episode. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na episode.